Mas magiging makulay ang buhay ngayong umaga mga kaha. Dahil ang ating ibibida, all about colors o mga kulay. Kasama ang cute na kapuso natin si Juan Francisco na mas kilala bilang si Pau Pau. Simulan natin sa makulay na meteorological phenomenon na paboritong makita ng lahat, ang rainbow. Di ba't meron tong 7 colors? Ano-ano ulit to? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Tama, Roy G. Biv. Sa mga kulay na yan, alam niyo ba na ang kulay blue pala ang pinaka-late nang na-discover? Egyptians daw ang kauna-unahang gumamit ito noong 2500 BC. Sila ang una nakapag-produce ng kulay blue na dye o pangkulay. Ito pa ang isang trivia. Base sa research ng North Dakota State University, ang color red naman na mas madalas daw na i-associate sa anger feeling ng mga tao, taliwas naman daw ito sa mga manok. Relaxing naman daw sa feeling ng chickens ang kulay pula. As a matter of fact, nakakatulog sila ng mas maayos kapag nakakita ng color red. Aha! Talking about colors, di pwedeng mawala sa usapan ang crayons. Tara, alamin natin. Noon, ipinakita na namin sa inyo kung paano ginagawa ang crayons. Una munang tinutunaw ang paraffin wax at pagkatapos ay hinahaluan ng coloring pigment. Pero ngayon, may bago raw na paraan para makagawa nito. Mas natural at chemical-free. Pasok, Pau Pau! Mga kaaha, may hilig ba kayo sa gulay? Alam niyo ba, ang gulay pwede rin gawing crayons? Aha! Correct ka dyan, Pau Pau. Hindi tayo magluluto ng gulay today. Gagawa tayo ng vegetable crayons. Well, yan ang tinuturo ng Japanese volunteer na si Shinosuke Amano sa mga PWD o Persons with Disabilities sa New Lucena, Iloilo City. Ang mga kailangan ingredients, gulay, asin at harina, beeswax, filter, tin can, straw, plastic bottle at clay. Tandaan, mas mabuting magpatulong sa mga matanda kung gagawa nito, okay? First, cut vegetable and then boil for 20 minutes. After that, you can get like this natural color water. Susunod na step, paghaluin ang katas ng pinukulong gulay at ihalo ang asin, harina at baking powder. Papakuluan ulit ito for 5 to 10 minutes. This is how to make extract. Kapag nabuo na ang mixture sa loob ng 2 araw, dinudurog naman ito para maging extract powder. Tunawin ang beeswax, lagyan ng harina at ng color extract na ginawa kanina. Ang mga vegetable crayon sa molde, mabubuo na raw in 10 minutes. This is our finished product, vegetable crayon. Aha! O di ba mga kaaha, sino ba mag-aakala na ang mga gulay at prutas pwede rin gamitin to make the world more colorful? Aha! Isa ang peanut butter sa mga classic palaman na paborito ng karamihan. Pero alam niyo ba na may peanut butter fruit na raw ngayon? As in, tumutubo sa puno, ha? Kalasa nga ba ng prutas na ito ang classic palaman? Yan ang tutuklasin ng Kapuso Sparkle artist na si Aidan Veneracion sa isang blind taste test mamaya. At isa pang pagkain na may pasabog. Ibibida rin natin for today's video. Simulan natin sa peanut butter fruit. Yan talaga ang pangalan ng prutas na to, mga kaaha. Kalasa at kapareho raw kasi nito ang texture ng peanut butter. Pinsan nito ang Acerola cherry. Pinaniniwalaan sa South America ang origin nito at laganap din ito sa Hawaii. Pero alam nyo ba na may peanut butter fruit na rin sa Pilipinas? Wow!
dito sa Baras, Rizal. Nakilala namin ang certified plantito na si Lawrence. Kabilang sa mahigit 40 fruit-bearing plants sa kanyang garden, ang peanut butter fruit. Ang kinukulit ko talaga ay medyo hindi pangkaraniwan. Kumbaga bagong prutas to na ngayon lang natin narinig na meron palang peanut butter tree. Nag-search lang daw online si Lawrence nang nagbebenta ng seedling ng peanut butter fruit tree. Makalipas ang 6 na buwan, mula nang itanim niya ang seedling, nagbunga na raw ito. Parang ordinaryong fruit trees lang din natin. So hindi siya maselan. Basta diligan mo lang, itingnan mo lang kung meron siyang pest na nakaano sa katawan. So ganun lang, parang plant and forget nga lang. More than 2 years old na raw ang peanut butter fruit tree ni Lawrence. Ngayon, hindi lang gaanong siyang maraming bunga kasi ang season talaga ng peak season niya, December. Pero ever-bearing siya, hindi siya nawawala ng bunga. Yun nga lang, pag hindi niya season, pailan-ilan lang po ang ating bunga, mga kaaha. Color orange ang bunga nito kapag maniba lang pa lang. Pero kapag hinog na, pula na ang kulay nito at lalambot na ang texture. So ito yung pinakalabas niya. So ayan, kita nyo, ito yung pinakakainin natin. Ayan. Tayo natin kagatin. So ayan, ayan yung pinaka-inside niya. So medyo manipis lang yung kanyang laman pero very tasty. Tapos malaki yung kanyang buto. Yan, yan ang bunga ng peanut butter tree. Pero hindi lang yan ang kakaibang prutas ni Lawrence. Meron din daw siyang blackberry jam fruit. Kalasa rin ba ito ng palaman? Ito yung bunga niya. Pag hinog, napakita ko po sa inyo kung ano ay itsura ng loob niya. So ayan, bibiyakin lang po natin dito sa gitna. So ayan. Ang lasa niya parang siyang fermented na may pagkalasang wine. Present din sa kanyang garden ang magic berry na kapag kinain, tatamis na ang lasa ng mga susunod niyong kakainin. Nakapagpabunga rin siya rito ng figs na native to Mediterranean countries. Talagang matamis siya. Yung taste niya, may pagkalasa siyang hinog na kay mito. Yung sweet potato, tapos red lady papaya. Bali, very taste siya na marami siyang prutas na parang minix siya. Ngayon, balikan natin ang peanut butter fruit. Nasa nga ba itong peanut butter spread? Sasalang sa blind taste test si Aidan Veneracion. Ang unang kutsara ay may peanut butter fruit, habang ang pangalawang kutsara naman ay may peanut butter spread. Magkapareho nga lang ba ang lasa ng mga ito? O mahulaan kaya ni Aidan kung alin ang peanut butter fruit? Oh. Okay. I-try na natin mga kaaha. Ano kaya ang hatol ni Aidan? Feeling ko po yung... Siguro yung first po. Yung first kong tinry, yun yung fruit. You got it right, Aidan! Dito sa first kong tinry, pagka first taste niya, parang fruity yung lasa niya. Tapos parang ako kumakain ng fruits na yung mataas yung water content. And at first, parang hinuhuli mo pa yung lasa niya eh. Pero yung texture niya, same sa mga fruits. Pero sa may bandang dulo na, habang tumatagal na dito sa dila mo, malalasahan mo na yung pagka-peanut, yung peanut taste niya. Kaya pala tinawag siyang peanut butter fruit. Dito naman sa Quezon City, may isang pagkain na viral dahil pasabog daw ito. Presenting the volcanic kare-kare. Kapag nilagyan kasi ito ng kare-kare sauce, uusok ito tulad ng isang bulkan. Crispy pata. Tapos nun, hihiwalay, hindi pa nilalagyan ng sauce. So, nandyan pa yung crunch. Yung hinahabol natin yung crunch ng crispy pata. Tapos yung sauce ng kare-kare. Oh, wow. Super powerful combo. Pinuntahan ni Aidan ng restaurant na nag-o-offer ng volcanic kare-kare. So ito na mga kaaha, itatry na natin ang sizzling volcanic boneless pata kare-kare. Excited na din ba kayo? Yan. Woo! Kakamain ko na lang. May kutsara ko eh.
Ang lutong niya, hindi nawala yung crunchiness nung balat. Ang sarap. Ito mga kaaha, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kare-kare at ganito siya pinresent sa akin. At kanina inisip ko, paano siya naging volcano? Pero yung pala, pa-volcano yung sa pata, boneless pata. Bukod sa ngayon lang ako nakita ng ganitong version, meron pang nasa sizzling pa siya. Nitong 2023 lang daw in-offer ang volcanic kare-kare sa menu ng restaurant na ito. Naisip po namin na gawing formang bulkan yung crispy pata kasi triangular siya. Meron ding lava, which is yung kare-kare sauce. Mayroong usok na nag-e-effect na talagang parang bulkan. At hindi lang yun, sumasabog pa siya sa sarap. Ang mga pagkain classic, kaya pa rin nating ibahin ng bihis para mas maging exciting kainin. Habang ang mga prosesong pagkain, may mga version pa lang natural na nakaka-wow. Haha!